ayoko nang i-dignify ang mga ginagawa ni Trillanes kasi ang nagko-komento lang ako sa aksyon ng mga tao eh. Oo, hindi ng mga ibang mga creatures. Ay, ayoko na sabihin. Pero sa tao lang tayo. Sa tao lang tayo nagre-respond. At expected na natin yan. Expected na natin yan. No comment needed. Sabi nga nila sa batas, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Attorney, would like to get your reaction lang po. Kanina po si Trillanes kasama yung mga civil society group. Nag-file po sila ng plunder and graft cases versus BP Sara. Patungkol pa rin po ito doon sa overpriced ng laptop and then yung walang katapusan ng mga confidential funds. Ano po yung reaction nyo doon, Attorney? Actually, ayoko nang i-dignify ang mga ginagawa ni Trillanes kasi ang nagko-komento lang ako sa aksyon ng mga tao eh. Oo, hindi ng mga ibang mga creatures. Ay, ayoko na sabihin. Pero sa tao lang tayo. Sa tao lang tayo nagre-respond. At expected na natin yan. Expected na natin yan. No comment needed. Sabi nga nila sa batas, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Sir, tuloy na ko ba sa natin sa Hindi pa natin alam. Siyempre, it is a party decision. It's too early. Huwag muna tayong mamulitika. Ang gawin natin ay manilbihan tayo sa bayan kung wala man tayo sa posisyon. Nakakatulong din tayo kapag pinupuna natin yung kamalian ng pamahalaan para somehow ay makorek niya. Ang problema, hindi niya nakokorek, but it does not mean na hindi tayo pupuna, hindi tayo mag-criticize, hindi tayo magpi-fiscalize dahil lamang walang ginagawa ang gobyerno because katangkulan po ng bawat mamamayan na punahin ang mali ng gobyerno. Attorney, dito sa impeachment complaint versus PBBM, ano po sa tingin nyo, strategy lang po ba ito para ma-avoid nila itong 1-year ban para sa if ever mayroong mag-file ulit ng impeachment against the President? Sa tingin nyo ba, ano po Obvious yung naman di ba on record naman na yung nag-file ng impeachment ngayong 2026 ay siyang abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos in 2024, 'di ba? O bago nakita naman natin lahat, nabasa natin kasi andali naman basahin pagkaiksi-iksi. Ano? Kita naman natin kung gaano kahina at ang mga mambabatas mismo nagsasabing easily dismissible. Pag yan ay final sa Lunes, naka-file na ngayon, ano? Pag yan ay in-endorse sa Committee on Justice at yan ay na-dismiss, may 1-year ban na. So, obvious naman. So, paano ang problema kasi, ito lang dadagdag ko, ang problema rito sa administrasyon na to, iniinsulto yung talino ng mga Pilipino. Tingin ba nila hindi natin mahahalata na yung abogado mismo nila nag-file ng impeachment laban sa kanila? Ginagago na tayo eh. So, Oo, parang iniinsulto na tayo yan eh. Pwede ba natin anuhin yung sabotahe yung ginawa ng nag-file na yan? May pwede bang gawin action tayo dyan? legal Ay, action? siguro pag nakita nyo, kutusan nyo. Attorney, thank you so much. So ngayon, dahil doon gusto nating i-encourage yung ating mga senior citizen, paalam natin sa mga senior citizen na meron kayong automatic membership sa PhilHealth. So, isa po yun. Pangalawa, yung pong yung PhilHealth naman, meron po silang ginawang yung consulta program. Senior citizen din po ang naging batayan bakit sila gumawa ng consulta program. To give you a background, nung araw, meron pong HMO, yung Health Maintenance Organization, na magbabayad ka pagkatapos babayaran ng ospital o babayaran ng HMO yung hospitalization mo. Pagka bumili ka ng HMO, bibigyan ka ng privilege ng HMO na magpa-executive check. Kung maalala nyo po, nung mga bata tayo, yung mga anak natin, kahit na walang sakit, dinadala natin sa clinic, periodically, ang tawag nila is well baby clinic. Di ba? So, ngayon po, dahil sa consulta program, gusto natin i-encourage ang senior citizen na magpakonsulta kayo kahit wala kayong sakit. Sabi nga po, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Hindi ka nagpakonsulta dahil may sakit ka, kundi para hindi ka magkaroon ng sakit.
Kasi pagka hindi ginastosan ng PhilHealth yan, yung konsulta program, hindi mo alam na may sakit ka, mau-hospital ka. Pag na-hospital ka, magbabayad yung PhilHealth. Kaya pagka tayo ay nagpapakonsulta, tumutulong din tayo sa PhilHealth para ma-preserve yung pondo. Kasi pag nalaman natin kaagad na may sakit tayo, magte-take tayo ng gamot, hindi tayo ma-hospital. Pagdating naman po dun sa social pension na pinrovide ng RA 9994, sinabi ko po kanina, merong description, merong definition yung indigent na tatanggap ng 1,000 naman. Ngayon pong 2025, ang pondo po noon ay 49 billion. Yung ipamimigay na yun na 1,000 a month sa 4,100,000 na senior citizen. Kung babalikan po natin, balik po tayo noong 2010, nung nagkaroon ng RA 9994 na magbibigay ng 500 pesos a month. Ang sabi po nung batas, mayroong pondo para doon sa mga indigent na senior citizen, 500 a month. Hindi alam, ang mag-implement po ng DSWD. Hanggang ngayon, DSWD nag-implement. Ang sabi po ng batas, ito yung parameters. Frail, sick with disability, does not receive pension, does not receive support. Hindi alam ng DSWD kung sino yan. Diba? Paano malalaman ng DSWD? Nandun sila sa opisina nila. So, DSWD nagpatulong sa DILG. Binigyan ng notice yung mga barangay captain. Yung mga chairman ng barangay, ilista ninyo kung sino yung mga papasok doon sa parameters ng indigent para ma-validate ng DSWD. Nag-umpisa na po yung problema. Kasi meron pong kapitan, meron siyang kapitbahay na senior citizen, hindi naman indigent. Kaya lang, siyang ibinoto nung nakaraang eleksyon. Pagka hindi niya sinama dun sa indigent na listahan, baka hindi na siya iboto sa October. Susunod na eleksyon, di ba? So, ano sabi ng kapitan? Bahala si Batman. Basta bahala na yung DSWD na magsabi sa iyo na hindi ka indigent. Basta isasama kita sa listahan. On the other hand, meron naman pong kapitan. Meron siyang constituent na talaga namang indigent. Kaya lang, hindi siya ibinoto nung nakaraan. So sa loob-loob niya, manigas ka. Diba? Hindi mo ko ibinoto, hindi kita isasama dito. So ito po yung mga problema doon sa batas na kailangan natin isolve. Nung po commissioner ako, meron kaming napuntahan na tumatanggap ng social pension, hinahatid pa ng kotse, brand new. So kung susundin mo po yung parameters, hindi na siya dapat mag-qualify. So kung meron po kayo, hanggat hindi pa nagkakaroon ng social pension, kung meron kayong kilala na tumatanggap ng social pension na hindi naman qualified, siguro kailangan ninyong i-report. Kasi sino namin sabi nun? Sabi niya, for the evil to triumph, only requires good men to do nothing. Di ba? Pag hindi tayo gagawa ng aksyon, hindi maitutuwid yung sistemang mali na yun ng pamahalaan. Meron pa pong isang issue yun. Yung pong pagdi-deliver ng pera ng social ng DSWD in cash, matagal na po namin sinasabi, baka pwede nyo nang gamitin yung mga cash card. Ayaw ng DSWD for whatever reason, so baka pwede rin po nating iparating sa Malacanang, iparating sa pamahalaan na baguhin na nila yung sistema na yon. Dahil kung binibigay nila ng cash, merong posibilidad na merong corruption. Kung mababawasan yung corruption yun, mas maraming senior citizen ang pwedeng tumanggap ng social pension. So yun po yung mga yung pong pagbibigay, yung privilege natin, nandun po yun sa IRR. Pagka sumakay ka ng bus, ganito po, pag sumakay ka ng bus at meron kang nakitang, hindi ka pa senior, meron kang nakitang hindi senior citizen nakaupo dun sa upuan para sa senior at PWD, call the attention ng driver at saka yung conductor. Kasi baka may umakyat na PWD o senior citizen, mahiya siya, kawawa naman siya. Diba? Meron din pong sitwasyon na minsan kumain kami sa isang fast food. Merong senior citizen, matanda na talaga.
na ayaw bigyan ng discount dahil nakalimutan niya yung kanyang OSCA ID. So, ang ginawa po namin, tinawag namin yung manager. Baka naman pwede mo nang i-waive yung requirement ng OSCA ID. Kita mo, hindi mo naman ma-i-deny. Kuba na nga yung matanda, puti-puti na ang buhok. Di ba? Sabi niyo, kung ayaw mo naman, sige, ako na magbibigay ng discount. So, binigay naman niya. Ibig sabihin, yun po yung gusto natin sana. Hindi mo kailangan na senior ka, hindi mo kailangan na magbigay ng pera, basta protektahan mo palagi yung ng senior citizen. And yun po yung namin sa committee, sa PDP Laban, sa committee ng senior citizen, yun po yung gusto namin mahagi, pakiusap na let's protect the senior citizens. Sabi nga ni Dalai Lama, the only purpose in life to be happy is to be happy.